our beloved Boss Mike Cervera. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang matibay na determinasyon na labanan ang matagal nang nakatanim na katiwalian sa gobyerno. Sinasabing ang pagpapahintulo daw dito ay makakasira sa kinabukasan ng ating bansa. Ang dahilan kung bakit ko ito binanggit at ginawang bahagi ng pambansang talakayan ay napakasimple lang. Hindi na ito dapat pang magpatuloy. Dahil kung magpapatuloy ito, bigla mong malalaman kung gaano na pala kalalim ang nakatanim na sistema na ito, sabi ng Pangulong Marcos sa ika-5 edisyon ng BBM Podcast na inihayag noong Lunes. Pinasimula ni Pangulong Marcos ang investigasyon sa mga ghost at substandard na projects ng pagbaha na nagpakita ng malawakang anomalya sa mga proyekto infrastructure na nagkakahalaga ng bilyong piso. Patuloy kong babanggitin ito dahil wala akong nakikitang saysay sa anumang ginagawa natin maliban kung papausbungin at tutulungan natin ang ating bansa, dagdag ng Pangulo. Kung hahayaan natin sabihin na okay, wala tayong magagawa, 6 na taon lamang ako, kung hahayaan mo lang ang sarili mong maliwala dyan, wala ka magagawa, talagang wala ka magagawa. Sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya ang kanyang administrasyon ay magpakita ng ganitong resigned attitude, lalo na sa larangan ng pampublikong serbisyo. Ayon sa punong ehekutibo, bagamat palaging may suspetsya ng katiwalian sa gobyerno, ang laki ng malfeasance at pang-abuso na ginagawa. At sinabi ko, hindi pwedeng wala na talaga mangyayari sa Pilipinas kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan. Wala na talaga mangyayari sa atin, hindi ng Pangulo. Hindi lalago na maayos ang ekonomiya, hindi matutulungan ang mga tao, hindi magiging mas maganda ang mga paaralan, hindi magiging mas maganda ang mga ospital, wala tayong mararating. Walang alinlangan si PBBM na iutos ang pag-imbestiga. Siya pa mismo ang nanguna sa pag-inspect sa mga lugar na inireport sa website ng sumbong sa Pangulo. Matatandaan na naglagda si Pangulong Marcos ng Executive Order No. 94 noong September 11 na lumikha ng Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan at magrekomenda ng nararapat na kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno, empleyado o individual na kasangkot sa mga anomalya sa mga proyektong pambaha at kaugnay na mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa loob ng 10 taon. Noong September 29, isinampa ng ICI sa Office of the Ombudsman ang mga kaso ng graft at malversation of public funds laban sa resigned na Ako Bicol Party List Representative Zaldico, 11 officials ng DPWH na pinamumunuan ng Region 4B Regional Director Gerald Pacanan III at 5 executive ng SunWest Inc. para sa 289 billion pesos na flood control project sa Naujan Oriental Mindoro. Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailangan ng pag-amyenda sa konstitusyon para tugunan ang katiwalian ayon sa isang opisyal na Malacanang noong Martes. Sa halip, binigyan diin ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ang pangangailangan para sa pagbabago ng attitude at puso ng mga pampublikong lingkod bayan upang makamit ang tunay na reforma. Ang Pangulo po ay hindi sumasang-ayon para sa isang constitutional change. Marami pong paraan para maresolba ang ganitong klaseng korupsyon, sabi ni Castro sa isang press briefing sa Malacanang. Marami na pong batas na maaaring gamitin kung susunod lamang po ang mga public officials natin, dagdag pa ng Palace Press Officer. Binanggit din ni Castro ang pahayag ng Pangulo sa pinakabagong edisyon ng BBM Podcast na lahat ng pambansang proyektong infrastructure ay dapat may formal na pagtanggap mula sa mga local government units. Ang patakaran sa pagtanggap ay inalis ng Department of Public Works and Highways noong nakaraang administrasyon na nag-alis ng isang safeguard para tiyakin ang quality control at accountability sa mga proyektong infrastructure. Dagdag pa ni Castro, sapat na ang mga batas para pigilan ang katiwalian kung ito ay susundin at maipapatupad na maayos. So dapat na lamang po ito ay enforced, i-implement, sundin ng ating mga public servants at public officials, aniya. Hindi po siguro nararapat sa ngayon ang constitutional change. Ang kailangan ay change of attitude ng mga officers at change of heart para maging makapilipino at maging makabayan. Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po.
our beloved Boss Mike, Boss Mike.